We worship you, Jesus. Panginoon, pinupuri ka namin, Lord God, sa araw na ito. Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sa kabutihan mo, sa kadakilaan mo, Lord God. Sa pagkakataong ito, Panginoon, tataas namin ang iyong pangalan, Lord God. We'll lift your name high, Panginoon. Panginoon, pupurihin ka namin, Lord God. Muli, Panginoon, maraming salamat po. Maraming salamat po, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Jesus. Napakabuti mo, aming Diyos naman. Iyong likha, luluwa, hatiin ka. O Diyos, napakabuti mo. Di ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Diyos na napakabuti, sa'yo ako'y malapit. Walang kapantay, pag-ibig mong tunay, karangalan at papuri, sa'yo lamang laan. Napakabuti mo, aming Diyos Ama. Iyong likha, luluwa, hatiin ka. O Diyos, napakabuti mo. Di ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Napakabuti mo, aming Diyos Ama. Iyong likha't luluwal, hatiin ka. O Diyos, napakabuti mo. Di ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Walang hanggan kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Kung laman ng puso kong ito, mamalagi sa'yo. Walang hanggan kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Kung laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo.
walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggan kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Panginoon, hallelujah, Lord God. Walang hanggang ka naming sasambahin, Panginoon. Walang hanggang ka naming pupurihin, Panginoon. Walang hanggang ka naming tataas, Panginoon. Sa panahong ito, Lord God, ang iyong pangalan, Panginoon, ang mataas, Lord God. Tunay nga, Panginoon, ang laman ng aming puso, Panginoon, ay ang aming pagsamba sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po, Lord God. Maraming salamat sa kabutihan mo sa amin, Panginoon. Ito po aming samot na langit sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Mapagpalang araw sa ating lahat. Muli, masaya na naman tayo sa araw na ito na muli nating sasambahin ang ating buhay na Diyos. At bago tayo magsimula sa ating pagdako sa pagsamba sa pamamagitan ng kanyang mga salita, tayo muna ay dumulog at manalangin. Aming Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay pong ikaw ay aming sinasamba at pinupuri, Panginoon, sa anumang sitwasyon, anumang panahon, at sa lahat ng pagkakataon. Wala po kaming ibang sasambitin kundi ang purihin ka, ang pasalamatan ka, Panginoon, sapagkat ikaw ay laging Diyos na mabuti at laging may magandang plano na ginagawa sa amin, sa aming bansa at sa buong mundo. Marami pong salamat sa araw na ito, O Diyos, na muli mo na namang ibubuhos ang iyong pagmamahal, ang iyong kapangyarihan, upang aming matanggap ang dakila mong salita na muli mong ibubuhos sa aming mga buhay, upang kami makapagpatuloy na matatag sa aming pananampalataya at paglilingkod sa iyo. Purihin ka po sa araw na ito, Diyos. Ang mga salitang ito ay iyo, ang iglesyang ito ay iyo, ang aming buhay na ito ay sa iyo, Panginoon. Kaya ikaw po ang mapapurihan at mapasalamatan sa salitang ito na iyong ihahayag, at gagamitin mo ang iyong lingkod, at narito ang lahat ng makikinig, pagpalain mo po sa dakilang pangalan ni Jesus. Amen. Purihin ang Panginoon sa araw na ito. Alam kong tayong lahat ay nagagalak na muli nating marinig ang napakagandang mensahe ng Panginoon na papanahon at natatangi sa ating mga puso na muli na naman tayong tatanggap ng kanyang mga pagpapala. At ngayong umaga, ang bibigkasin ng kanyang mensahe sa umagang ito, From Trials to Triumph. From Trials to Triumph. Ito po ay makikita natin at atin pong bubuksan ang ating Biblia, na dito po ay dadaloy ang kanyang mga salita upang atin pong makita at makilala at ating maranasan ano nga ba ang ating puso pagdating ng mga pagsubok, pagdating ng mga pagtitiis, pagdating ng mga paghihirap, nang ipinapakita agad ng Panginoon sa pasimula pa, ay nandoon na, nakasama na tayo sa parada ng tagumpay. Sa Santiago 1:2-4 or James 1:2-4, My brethren, count it all joy when you fall into various trials, knowing that the testing of your faith produces patience. But let patience have its perfect work, that you may be perfect and complete, lacking nothing. Sa Tagalog po, ganito po ang sinasabi ng kanyang mga salita. Mga kapatid, ituring ninyong buong kagalakan kapag kayo'y nahaharap sa iba't ibang pagsubok. Yamang inyong nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay nagbubunga ng pagtitiis. At inyong hayaan na malubos ng pagtitiis ang gawa nito, upang kayo'y maging sakdal at ganap na walang anumang kakulangan. Meron po tayong 3 puntos. There are 3 points to help turn our trials into triumphs. Number 1, count, the word count, na atin pong makikita
sa verse 2. At yun pong word na knowing. And the last word, let. Doon po sa unang puntos na atin pong makikita sa mga talata, na sinasabi doon, my brethren, count it all joy when you fall into diverse temptations. Ituring ninyong buong kagalakan kapag kayo nahaharap sa iba't ibang pagsubok. Ang sabi sa ibang salin, maging masaya kayo kung nakaka-experience kayo ng iba't ibang klase ng pagsubok. Yun po yung isang napakagandang salita na dapat po nating matutunan. Na sa kabila po, paano po ba natin maipapakita yung sinasabing joy? Paano po ba natin masasabi ng isang pagsubok ay isang joy? Ano po yung ating attitude? Ano po yung ating pagharap? At dito po ay meron pong itinuturo ang Panginoon. We must learn to say, thank you Lord for the trials that I'm going through. Dapat po pala ilagi nating sanayin ang ating puso. Na pag tayo ay nakakaranas ng mga pagsubok, ang atin pa rin laging salita, thank you Lord for all these trials. Yun po yung sinasabi na laging, thank you for these difficult moments na akin pong nararanasan ngayon. Na kinakount ko po na ito ay kagalakan. Trials become victories in Jesus' name. Alam niyo po ba na ang isang trial, ang isang pagsubok sa Panginoon, ito ay hahantong sa isang victory? Kailangan po lang natin tayo ay maging willing na isurrender natin sa Panginoon anuman ang mga trials na yun. We must be tested and we must be rejoicing in the Lord through all these trials. Ang itinuturo po ng Panginoon sa atin sa panahon ito, lagana po ang ating mga problema. Lagana po, hindi po natin alam, hindi lamang po tayo mga Pilipino, hindi lamang po ang Asia, kundi ang whole world. Ay parehas po lahat ang ating nararanasan, mga kapatid. At ang itinuturo po ng Panginoon ngayon sa kanyang mga salita, count it all joy. Sabi niya doon, ituring niyong buong kagalakan. Alam ko pong hindi iyon madali. Alam ko pong hindi iyon madali na ating harapin ng buong kagalakan ang mga pagsubok. Subalit ito po'y may katiyakan na sinasabi ng Panginoon. May katiyakan pong sinasabi niya, maging masaya kayo kapag nakaka-experience kayo ng mga ganito. Alam ko pong hindi napakadali. Pero isa lamang po na akin pong ibibigay sa inyo, just say thank you, Lord. That is, pagpapakita natin sa Panginoon na ating tinatanggap ang mga pagsubok na ito na ating naranasan ngayon na may kagalakan. Just say thank you. Sabihin mo sa iyong katabi, sabihin mo sa iyong kasama, sabihin mo sa iyong pamilya, we must say thank you, Lord, for these trials. At ang sabi doon na trials become victories in Jesus' name. We must develop a joyful attitude. Dito po, sa pagkakataong ito, kung tayo po ilagi na lang ang makikinig ng mga balita, ang makikita lang lagi natin ay mga balita like kanina pong madaling araw na nakita ko po na talagang ang balita po ay 4,000 plus na ang namamatay sa Italy. Pag lagi na lamang pong balita ang ating maririnig, lalo po kung ikaw ay walang matibay na pananampalataya sa Panginoon, pwede kang manghina, pwede kang matakot. Ilang doktor, ilang mga pari sa Italy, almost more than 10, ang mga namatay at the age of 60, 60 plus, 50, namatay po sila dahil sa karamdamang ito, dahil sa salot na karamdamang ito. Kayo po ba ay natatakot? Pero ako po sa puso ko, na sinasabi po ng kanyang mga salita, count it all joy. Na anuman ang ating nararanasan, i-develop natin. Ito po, tayo po dito sa Cavite hanggang April 12, na tayo po ay under quarantine. Yung po ba ay masasabi natin na sa buong panahong yon, kaya ba nating i-develop ang magkaroon tayo ng joyful attitude sa kabila ng lahat? Nakalina pa lamang sa ating palengke, grabe na yung mga tao, hindi na malaman kung paano pa makakapamalengke, sa haba ng pila, at salamat bago dumating ang hapon, nagbigay ng bagong batas ang ating mahal na pamahalaan, na gagawin ng everyday. Kinausap nila ang lahat ng mga nagtitinda ng mga gulay, ng mga isda at lahat ng mga panindang pagkain, na everyday meron tayong pagpunta sa palengke para tayo makabili na ng mga pagkain na ating kailangan. Count it all joy. Laging may gagawing mabuting bagay ang Panginoon. Laging meron pa ring tagumpay na dadalhin tayo ng Diyos.
in spite of these trials, we will become victorious. And the second point na sinasabi sa mga talata, knowing this, that the trial of your faith worketh patience. Yamang inyong nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay nagbubunga ng pagtitiis. Sabi doon, kasi alam nyo, kapag tinetest ang faith nyo, magiging matibay kayo. Sapagkat sabi doon, to develop patience, we need to be tested. Alam niyo po ba, para ma-develop, para mabuo tayo doon sa salitang pagtitiis at pagtsatsaga, kailangan talaga may testing. At ito pong ating naranasan sa mga trials nito, this is part of our testing. Itetest tayo upang ma-develop sa atin patience. Gaano ka makakapagtiis? Ilang araw pa lang tayo, simula na nag-quarantine, ilang days na tayo? Nakapagtiis ka na ba? How much more kung ilang pang weeks o a month? Kaya ba nating magtiis? We must be willingly open up ourselves for the testing of the Lord. Kailangan pong ibukas natin ang ating puso. Kailangan pong ma-develop sa atin yung tinatawag na patience to be citizens of the kingdom of God. Para po tayo ay maging mga citizen, mga mamamayan ng kaharian ng langit. Kailangan po nandoon ang isang bunga ng banal na espiritu, yung salitang patience. Knowing, yamang inyong nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay nagbubunga ng pagtitiis. At alam niyo po ba, gaano po ba katagal ang coronavirus? May nagsasabi po, baka daw hanggang 2021, may nagsasabi po na sa lalong madaling panahon matatapos na ito. Pero alam niyo po ba, pag tayo ay puno ng kagalakan at pag nalalaman natin ng mga pagsubok na ito ay magdadala sa atin, yung pagtitiis na ito ay magdadala sa atin ng patience, alam ko makakaya natin ito. Hindi na tayo parang nagbibilang ng pahirap, kundi pabuti ng pabuti. Dahil alam niyo po ba, hindi po talaga matagal. Tingnan po natin ang sinasabi ng mga salita ng Diyos sa 2 Korinto 4:17. For a light affliction, which is but for a moment, worketh for us a far more exceeding and eternal weight of glory. Sabi po sa Tagalog, sandali lamang ang maliliit na problemang ito. Ano daw po ang mga problema natin? Maliit lang daw po. At ano daw po ang sabi? Panandalian lamang. Panandalian lamang, sabihin mo sa iyong sarili, naniniwala ako, panandalian lamang ang coronavirus na ito. Ang sabi dito, sandali lamang ang maliliit na problemang ito. Pero ito ang magbibigay sa amin ng pambihira at walang hanggang kalwalhatian na mas matimbang pa sa lahat ng mga paghihirap. Alam niyo po ba yun? Sabi doon, for eternal weight of glory, for more exceeding an eternal weight of glory. Ito pong mga pagsubok na ito pong trials na ito will bring best in us. Will bring out the best in us. Yun po ang gagawin ng Diyos. Hindi po natin nakikita ng trials na ito ay trials lang. These trials, ito po from trials to victory. Makikita po natin ito, ma-overcome po natin ito. Kaya kailangan po, matutunan po lagi natin na ma-overcome natin yung salitang patience. At dahil ang patience po na ito pong pagtsatsagang ito po ang magdadala sa atin upang lalo tayong maging mature sa Panginoon. Ile-level up po sa isang pagsubok na pagtagumpayan mo, level up, pagiging mature ng iyong faith. Again, nagkaroon ka ng isang pagsubok, muling napagtagumpayan mo, level up again ng maturity ng iyong faith. Hanggang doon sa kalwalhatian, ang sabi doon na ito ay magbibigay ng pambihira at walang hanggang kalwalhatian na mas matimbang pa sa lahat ng mga paghihirap. Ibig sabihin, hindi isa lamang trials. There are many trials in life. Hindi po nangako ang Panginoon nung tayo ay naging anak niya, nung pong ibinigay niya ang kanyang pagmamahal sa atin. Hindi po nangako ang Panginoon na pag tayo ay ibinigay ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa atin at minahal natin siya, ay hindi na tayo makakaranas ng pagsubok. Bahagi po ng ating buhay ang mga pagsubok. Alam niyo po bang maaaring hindi lamang coronavirus? Sapagkat sa huling panahon po ay sinasabi ng Biblia, marami ang mararanasang iba't ibang mga pagsubok. Isa lamang po ang coronavirus. Pero kung dito pa lamang po sa coronavirus, ay wala na tayong pagkatsagaan sa pagtitiis, paano pa natin mapapagtiisan ang mga susunod pa? Yan, napakahalaga po
Sa coronavirus na ito, alam po natin na meron tayong Panginoon na siyang magbibigay sa atin ng lakas upang buong tiyaga nating mapagtiisan ang mga pagsubok na ito. Huwag po tayong mananangan sa sarili nating lakas. Huwag po tayong mananangan sa sarili nating mga pera na marami naman akong pera, kahit anong mangyari, hindi kami magugutom. Paano ka kahit marami kang pera, hindi ka naman makapunta sa palengke, hindi ka naman makapunta sa ganito. Wala ding magagawa yung pera mo. Kaya talagang sa Panginoon lamang talaga tayo aasa. Sa ating buong mga pagsubok na ito na ating nararanasan, yung tinatawag na patience na ito, ito po ay hindi sa sarili nating pagsisikap, kundi ito'y isa sa bunga ng banal na Espiritu na sinasabi sa Galatians. Sinasabi sa Galatians na isa doong fruit of the Holy Spirit ay patience. Ito po'y mula sa Diyos. Ito po'y mismong katangian ng Diyos. At ito po'y ninanais ng Panginoon bilang tayo ng mga nakipag-isa sa Kanya na maranasan din natin ang katangian ng Panginoon. Yung pagiging mapagtiis, mapagtiyaga hanggang wakas. At maranasan natin yung tinatawag na tagumpay sa ating mga buhay. Yun po ang sinasabi, ang sabi doon, panandalian lamang. Tayo po ay magkaisang lahat. Magkaroon po tayo ng united in prayer, united in faith, united in worship. United. May pagkakaisa tayo. Na tayo po ay manampalataya lamang. This is a time, this is a season to seek the face of God. Alam niyo po bang ito na yung panahon? Ito po mga nangyayari ito. Ito na yung pagkakataon. There are greater things na gagawin ng Panginoon. Kung tayo lamang po ay magpapakumbaba sa harapan ng Diyos, makikita po natin ang magandang magiging bunga ng lahat ng mga trials na ito. Ito po ay lahat ay pinahintulot ng Panginoon. At tandaan po natin, anumang bagay na ipinahintulot ng Panginoon, siya'y may sapat na lakas at kapangyarihan upang ating mapagtagumpayan ito. Kaya napakasarap po na sa kabila ng mga pagkakataong ito, ay tayo po ay matibay. Alam niyo po ba, sa pagkakataong ito, nagiging matibay ang mga sambahayan. May mga anak na nagsasabing, mabuti pa at nagkaroon ng coronavirus. May time ngayon si daddy at mommy. Mabuti pa at nagkaroon ng coronavirus. May time kami ngayon sama-sama ng aming family. Di po ba? Dapat sabihin natin, thank you coronavirus. At alam niyo po ba yung corona? Alam niyo po ba yung salitang corona? Yung po sa Diyos yun. Crown of God. Crown of glory. Sa Kanya po lamang yung corona. Amen po ba? Kaya talaga pong napakabuti po ng Lord. Sa lahat po ng ito na ating nakikita, count it all joy. Pagbigay po tayo ng pasasalamat sa Lord. Huwag po tayong magrereklamo, huwag po tayong luluha, huwag po. Magpasalamat tayo sa Panginoon. Every morning, gagawa po siya ng mga bagong bagay, bagong provision na ipagkakalob sa atin ng Panginoon. At yun pong pangatlong puntos, number one na point ay yung tinatawag na count it all joy. At sabi po sa number 2, knowing this, yamang inyong nalalaman ang pagsubok sa inyong pananampalataya nagbubunga ng pagtitiis. At ang pangatlo, but let patience have her perfect work, that you may be perfect and entire, wanting nothing. Sabi po, at inyong hayaan. At inyong hayaan na dumating ang pagsubok na coronavirus. At inyong hayaan na mayroong mga dumadating na mga pagsubok sa inyong buhay. At inyong hayaan na malubos ng pagtitiis ang gawa nito. Ang kailangan po natin ay ang salitang pagtitiis. Hayaan mo na ikaw ay mayroong pagtitiis. Hayaan mong malubos ng iyong pagtitiis ang coronavirus na ito. Upang kayo'y maging sakdal at ganap na walang anumang kakulangan. Dapat maging matibay talaga kayo hanggang sa dulo. Kailan nagsimula ang coronavirus? Hanggang sa dulo. Sa pasimula, nagtiis tayo. Hanggang sa dulo, magtitiis tayo. Tayo po ba ay nagkasama-sama, mga kapatid? Tayo po ba ay mayroong puso? Kayo po ba ay makikisabay? Kayo po ba ay makikiayon sa sinasabi ng inyong pastor? Na nagpasimula tayo sa trials na ito, ay may pagtitiis? Tayo po ba ay handa na hanggang doon sa dulo, hanggang doon sa katapusan, ay tayo ay mayroong pagtitiis? Dapat maging matibay talaga kayo hanggang sa dulo para maging perfect kayo. Kompleto at walang kahit na anong kulang. Aba, biro mo po yun? Kung tayo po ay kompletong makapagtitiis hanggang doon sa dulo. Grabe po.
tayo po ay magiging kumpleto. Tayo po ay magiging perfect. At wala pong anumang pagkukulang sa Kanya, sa atin. Kaya po yung sabi ng salita ng Panginoon, pumunta dito sa lupa ang Panginoong Jesus sa John 10:10b, upang siya'y magbigay ng buhay, isang buhay na ganap at kasiyasiya. Ito po pala yun. Yung po palang mga trials. Yung po pala ang magdadala sa atin upang tayo maging ganap sa Panginoon. Maging ganap ang ating pananampalataya. Maging buo at walang kulang at kapintasan ang ating pananampalataya sa Diyos. Para pala magkaroon tayo ng pananampalatayang buo, walang pagkukulang, ay dapat pala tayo'y magtitiis sa anumang mga tiisin sa buhay. Simula po nung ako'y nakakilala sa Panginoon, hanggang ngayon, ako'y may mga tiisin. At sabi ko, Lord, hanggang sa dulo, sa pamamagitan ng kalakasan at kapangyarihan mo, ang pagtitiis na ito ay mamamalagi sa puso ko. Dahil ang pagtitiis na ito ay magdadala sa akin upang ako'y maging perfect, maging kumpleto, maging walang anumang kulang, maging buong-buo. Amen po ba? To allow victory to take place over our problems, the Lord wants to see self-control in us. Kailangan po, gustong-gustong makita ng Panginoon. Ang gustong-gusto pong makita ng Panginoon sa atin ngayon, hindi yung tayo umiiyak. Hindi yung tayo nagrereklamo. Kundi ang gustong-gustong makita ng Panginoon sa ating nararanasang ito, ay meron tayong pagtitiis. Pagtitiis na merong saya, merong galak. May pagpapasalamat sa Panginoon. May pagpapasalamat sa ating Pangulo, sa mga nurses, sa lahat ng mga naglilingkod, sa mga kapulisan, hanggang doon sa dulo, sa kapitan. Dapat po lahat, wala na po tayong pagrereklamo, wala na po tayong pagkukumpara. Dahil si mayor na ganito, ba't ang mayor ko ay ganito? Wala na tayong pagkukumpara, wala na tayong pagkukomplain. Ang gagawin na lang natin ngayon, thank you Lord. At yung pagtitiis, kung hindi pa dumadating sa iyo, ang ibinibigay ng iyong barangay, wala pang balot-balot na ibinibigay sa iyo, pagtitiis. Pag dumating iyon, pasasalamat. Even in the most difficult trials, alam niyo po ba, sa pinakamatindi na trials na ito na ating nararanasan, hindi lamang ng Pilipinas, kundi ng buong mundo, God is there in a unique way to ensure our victory. Sa matinding, malaking pagsubok na ito na ating nararanasan, ang Diyos po ay mayroong walang katulad na paraan o pagkilos upang tiyakin at siguraduhin ang ating tagumpay. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Alam niyo po ba yun? Sa ating pong malaking pagsubok na ito, sa ating pong malaking trials na ito, kasama po natin ang Panginoon. At meron po siyang hindi pangkaraniwan, meron po siyang paraang walang katulad, walang kapantay, na gagawin upang tiyakin ang isang kasiguruhan na tayo ay magtatagumpay sa pagsubok na ito. Yun po ang pinakadakila sa lahat. Hindi po tayo iiwanan ng Panginoon. Sa kanyang ipinahintulot na ito, hindi tayo pababayaan ng Lord. Sinasabi ang ekonomiya ay bagsak na, hindi pa rin. God is in control in our economy and the economy of every nation. Wala pong takot. God is in control. Kanya ang lahat. Sa Kanya ang lahat. At siya ang kumikilos at kikilos sa lahat. Anumang bagay na pinahintulutan ng Panginoon, nandoon siya. I-ensure niya ang ating victory. Titiyakin ng ating Panginoon. Sisiguraduhin niya na tayo magtatagumpay sa coronavirus na ito. Amen. Hallelujah. Sisiguraduhin ng Panginoon. Ano po ang sabi ng Deuteronomy 20:3-4? Tingnan po natin ang sinasabi ng Biblia. Sa Deuteronomio 20:3-4. Pakinggan mo, O Israel, kayo'y lumapit sa araw na ito sa pakikipagdigma sa inyong mga kaaway. Huwag manlupaypay ang inyong puso. Huwag kayong matakot, ni manginig, ni maduwag sa kanila, sapagkat ang Panginoon ninyong Diyos ay siyang humahayong kasama ninyo upang ipakipaglaban kayo sa inyong mga kaaway, upang kayo'y pagtagumpayin. Sabi ko po kanina, sa malaking trials na ito, ay mayroon pong unique way ang Diyos na gagawin to ensure our victory. At ito po ang nangyari sa mga Israelita. Dito po sa aklat ng Deuteronomy, ang mga Israelita po, ang sabi ng Panginoon, pakinggan mo Israel, kayo lumapit sa araw ito, makipagdigma kayo, harapin niyo ang mga kaaway.
O sa atin naman, sa kasalukuyang ito, o mga anak ko, harapin ninyo ang kaaway na coronavirus. Dahil tayo po ay mga Israelita. Mga lahi po tayo ng mga Israelita. Tayo po ay nasa lahi ngayon. At ngayon po ay nagsasalita ang Diyos sa atin. Katulad ng pagsasalita noong unang panahon sa mga Israelita. Makipagdigma kayo sa inyong mga kaaway. Huwag man lupaypay ang inyong puso. Huwag kayong matakot, ni manginig, ni maduwag sa kanila dahil sa coronavirus na ito. Sapagkat ang Panginoon ninyong Diyos ay siyang humahayong kasama ninyo upang ipakipaglaban kayo sa inyong mga kaaway na coronavirus na ito, upang kayo'y pagtagumpayin. Nakahanda na po ba tayo? Na ating higit na harapin ng buong kagalakan, ng may pagtitiis? At hayaan natin ang mga pagsubok na ito ay magdala sa atin upang maging matibay ang ating pananampalataya hanggang sa dulo. At ang sabi ng Panginoon, huwag kayong matakot, huwag kayong manlulupaypay, huwag kayong manghihina. Harapin ninyo ang inyong kalabang ito. Kasama ninyo ako, hindi ko kayo pababayaan. Ipaglalaban ko kayo upang makamtan ninyo ang inyong tagumpay. Nasa puso niyo na po ba? Haharapin ninyo ang coronavirus na ito nang may pananampalataya sa Diyos, na ang katangian, may kagalakan, may pagtitiis. Amen po ba? At higit sa lahat, lagi tayo, ito po ang panahon na ang pamilya ninyo ay laging sama-sama kayo araw-araw. Ito na po yung time na ang whole family ay buong magsaliksik sa Diyos. Lumapit tayo sa Panginoon. Magpakumbaba tayo sa Panginoon. Ang Diyos ay tapat. Patatawarin tayo kung meron tayong ginawang mga pagkakamali at pagkukulang. Tapat po ang Panginoon. Pag hinanap po natin ang kanyang mukha, lumapit po tayo sa kanya, ang pagmamahal po niya ibibigay niya sa atin. Ang kanyang kapatawaran, ibibigay po niya sa atin. At alam niyo po ba, ang sarap pong araw-araw na hinaharap natin ang pagsubok na ito, tayo ay may kagalakan sa Panginoon. May kagalakan dahil pinatawad na ang lahat ng mga kasalanan mo. At matuto ka rin patawarin ang iyong sarili. Patawarin po natin ang ating mga sarili kung tayo ay nagkulang sa Diyos. Humarap po tayo ng may matibay na pananampalataya. Matibay na pakikipaglaban. Mga kapatid, ang laban pong ito sa coronavirus ay hindi mo laban. Ito'y laban ng Panginoon ayon sa kanyang mga salita. Harapin mo lang. Buong may kagalakan at kapayapaan. Buong may pagtitiis. At sigurado, i-ensure ng Panginoon ang victory sa pamamagitan ng unique way ng Diyos. Walang katulad. Walang sino mang may paraan na gagawa nito. Mga napaka-imposibleng bagay, hindi kayang gawin ng tao. Gagawin ng Diyos. Tayo po ba ay napagpala sa araw na ito? Nawa po, ang mga salitang ito ay nakapagdagdag ng tibay ng inyong puso. Na ngayon po ay handa na po kayo na harapin ang lahat ng ito, na hindi po ito laban natin. Laban po ito ng Diyos. Laban po ito ng Panginoon. Kaya kailangan lamang po, meron tayong matibay na pananampalataya sa Panginoon. Patuloy po nating alalahanin. Patuloy po nating saliksikin ang ating mga puso. At patuloy po tayong lumapit sa Panginoon na may pagpapakumbaba. Lagi po nating sabihin, Panginoon, kailangan kita sa aking buhay. Kailangan kita upang matibay kung maharap ang lahat ng ito. Mga kapatid, huwag po kayong aasa sa inyong lakas, sa inyong mga salapi, sa inyong mga kabuhayan, sa inyong mga karunungan. Asahan niyo lamang ang Panginoon. Walang pwedeng lumaban ng may pagtatagumpay. Hindi salapi, hindi ang karunungan, kundi mismo ang kamay ng Diyos ang lalaban para sa ating labang ito. Purihin po ang Panginoon at nawa po'y magpatuloy tayo. Lalagi tayong mag-aral ng kanyang mga salita. Makinig sa mga lingkod ng Panginoon na naghahayag ng kanyang mga salita. Paniwalaan natin na ang salita lamang ng Diyos ang katotohanan. Wala pong ibang salita na makapagbibigay ng tibay at lakas ng ating puso upang harapin ang mga pagsubok, kundi ang salita lamang po ng ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Aming Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong masaganang pagmamahal, O Diyos, na iyo pong iginagawad sa amin, Panginoon.
Sa panahong ito nang may malaki kaming pagsubok na hindi lamang po nag-iisa ang Pilipinas, buong daigdig, Panginoon. Subalit marami pong salamat dahil ikaw ay Diyos na buhay, Panginoon, nang atunghay sa lupa. Mula sa langit nakatunghay ka sa lupa. Nakikita mo ang lahat, pinagmamasdan mo ang lahat. At ikaw po ang lumikha ng lahat ng ito, Panginoon. Oh God, at ikaw din ang may kapangyarihan, Panginoon, na kumilos, Panginoon. Sa anumang mga trials na ito na amin pong kinakaharap ngayon, O Diyos. Salamat po, Panginoon, sa araw na ito, na sa pamamagitan ng iyong salitang ipinangusap sa amin, ay kami binigyan mo ng kaaliwan, ng matibay na lakas at pananampalataya. Panginoon, O God, na sinasabi po ng iyong mga salita, Panginoon, na i-count namin na joy ang lahat ng mga ito. Na kami ay lagi pa rin magpasalamat sa iyo. Panginoon, salamat po sa iyong kapangyarihan na magiging matibay ang aming puso na hindi po kami magrereklamo, kundi kami ay magpapasalamat sa namang aming naranasang ito. At salamat din po sa kapangyarihan mo na kami magiging matibay na magtiyaga, magtiis sa mga pagsubok na ito. Na ito'y magdadala sa amin upang kami tumibay, maging matatag, maging buo at walang pagkukulang. At salamat po, Panginoon, sa iyong salita, Panginoon, na sa coronavirus na ito, sa malaking trials na ito sa amin, Panginoon, ay ikaw ang lalaban dito, Panginoon. Ito po'y laban mo, Panginoon. Yes, sinasabi mo sa amin, harapin ninyo ang coronavirus na ito. Pero ipaglalaban ko kayo, sabi mo yun, Panginoon. Upang dalhin mo kami sa isang tagumpay. Panginoon, sa dulo ng pasimula ng trials na ito, may pagtitiis kami. At sa pamamagitan mo, Panginoon, ay may lakas kami na magtiis hanggang sa dulo ng katapusan. Upang makamtan po namin ang dakilang tagumpay na iyong ipinangako para sa amin. Na meron pang mas malaki pang tagumpay at malaki pang mga pagpapala ang aming haharapin, Panginoon. Sa huling dulong iyon, ay isang walang katapusang pasasalamat ang gagawin ng buong mundo. Pasasalamat sa iyo kung paano ka kumilos at nagtagumpay sa aming mga pagsubok na ito, Panginoon. Wala pong itataas na pamahalaan. Wala pong itataas na presidente. Wala pong itataas na sino man, Panginoon. Ang itataas ay lamang po'y ikaw, Panginoon. Ikaw lamang ang nakagagawa ng mga mapaghimala at dakilang bagay dito sa lupa. Salamat, Panginoon, sa araw na ito. Sa aming pagsambang ito, Panginoon. Inawitan ka namin, Panginoon. Hindi po mapipigilan ang aming puso upang hindi ka namin sambahin, Panginoon. Bagaman sa aming mga tahanan ay dumaki kaming lahat upang aming mga buong sambahayan ay magpatuloy na sambahin ka. Nandun pa rin po ang aming fellowship. Nandun pa rin po na dinalamin ang aming mga ikapu at mga handog at mga pasasalamat sa iyo. At ngayon din po ang iyong lingkod ay nagbabasbas sa iyong bayang Glory Christian Center Indang. At sa lahat ng nakakarinig nito, pagpalain mo pong patuloy silang lahat, Panginoon. Na muli sa buong isang linggong ito na aming harapin, ay meron kaming sandatang kapangyarihan ng salita mo na iyong ipinagkaloob ngayon. Na yun po ang aming laging pagbubulay-bulayan, pagninilay-nilayan. Itititik sa aming mga puso na kami magiging matibay na aming haharapin ito. At salamat po susunod uling mga linggo na ikaw ay muling magbibigay ng iyong mga salita na muli na namang magpapatibay sa amin. Kaya kami po'y laging magagalak na magpapatuloy na sambahin ka, purihin ka, luwalhatiin ka, dakilain ka, pasalamatan ka, parangalan ka. Salamat po sa araw na ito na kami ay malayang nakasamba sa iyong dakilang pangalan. Ang iyong templo na nasa kanilang mga tahanan, O Diyos, ay pagpalain mo pong lahat simula sa sanggol hanggang pinakamatanda. Pagpalain mo po silang lahat, Panginoon. At sabay-sabay po kami, Panginoon, na ipamumuhay ang salita mong ito at sama-sama po kaming magagalak, may kapayapaan, na haharapin ang buhay na kami, ang dulo nito, ay tagumpay. Salamat po. Purihin ka sa araw ng pagsambang ito, sa iyong lahat ng papuri, sa iyong lahat ng parangal, pagdakila at pagluwalhati, sa pangalan ni Jesus. Amen.